Nagpatuloy naman ang pagdiriwang. Nabunot din sina Kenneth, Raymond at Jason na ang mga katanungan ay pang sinaunang panahon, kaya ngayon ay mga nakasubsob na ang mga ito sa lamesa. Nalaman din nila na ang mga lalaki lang ang nakalagay ang pangalan, kaya pala hindi man lang sila natawag ni Sarah at yung dalawang pinsan ni Clara na babae. Natawa pa siya sa huling tanong kay Jason. "Are you gay?" Isa sa mga guest ang nagtanong. Nakita niyang nawalan ng kulay ang mukha ni Jason. "No worries, dear. You can spill it. No one will judge you here," Lola said. Doon ay lumiwanag ang mukha nito at tumili. "Yes! I'm a certified gay!" Nagtawanan naman ang mga bisita, pero walang halong panghuhusga. Kaya mas lalong naging masaya dahil sa mga kalokohan nila. "Hadriana, can you do me a favor?" Nabalik siya sa kasalukuyan nang marinig ang tinig ng kanyang beshi na nakatayo sa may stage. Ngumiti siya rito. "Sure. Sing a song for us, please." Pakiusap nito at nagpa-cute pa. Parang bata talaga. Natawa na lang siya. "Makakahindi ba ako? Baka masipa ako ng baby mo." Wika niya rito na ikinatawa ng mga bisita. "I love you, Beshi. Come here na." Naiiling na lang siyang lumapit dito. Kinuha niya ang gitara na iniabot ni Kevin. Ngumiti pa ito pero halatang lasing na rin. Sinimulan niyang strum ang gitara at inangat ang tingin. Sa pag-angat ng kanyang tingin ay dumako ito sa isang bulto na nakatayo sa may di kalayuan at nakatingin din sa kanya. Si JC. Nanatili ang tingin niya rito. Sa huling pagkakataon, gusto niyang ipaalam ang tunay na nararamdaman. "Ikaw ang Sagot" by Tom Rodriguez ang pinili niyang kantahin para na rin sa mag-asawa o para sa kanya. Kay tagal nang ako'y dumadalangin, kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin, at sa habang buhay ay aking iibigin. Nagpatuloy siya sa pagkanta at sa bawat liriko ay tagos na tagos sa puso niya. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Hanggang sa natapos niya ang pagkanta, ay nanatili ang tingin niya rito. Pero tumalikod na ito at naglakad na palayo. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luha ay ang pagpatak ng ulan. Bakit ako nasasaktan ng ganito? Naramdaman na lang niya ang pagyakap ni Miko at pag-alalay sa kanya upang bumalik na sa rest house. Nakita niya ring nagtatakbuhan na ang mga bisita. Kahit ang langit ay nakikiramay sa sugatan niyang puso. Huminto siya at tumingala sa langit. I am brave. I can forget this feeling I have for him. Pagkausap niya sa langit. You are, ate, and you will. Bulong ni Miko at niyakap siya nito kasabay ng pagdaloy ng luha niya. Ito na ang huling beses na iiyak ako dahil sa'yo. Papunta na si JC sa opisina. Nagpahatid na lang siya sa driver nila dahil masakit ang kanyang ulo. Halos wala siyang tulog kagabi dahil ang isip ay okupado ng 2 taong nasa katabing silid lang. Hindi niya talaga maintindihan ang trip ng sekretary niya. Inamin nitong isa itong tunay na babae at gusto nito siya. Halos ibigay na nga ang sarili sa kanya. Buti na lang at malakas ang self-control niya sa sarili. Parang ang dali lang para rito makipag-sex sa kanya. Kung sa bagay, ano bang aasahan niya? She's really a whore. Handang makipagsiping sa kanya
habang may iba itong kasama sa kwarto. She's really crazy. She is a liar. Nagtiwala siya rito, pero sinira lang nito ang ibinigay niyang tiwala. Anong dahilan nito para magpanggap? Bakit hindi niya napansin? Ang tanga-tanga niya. Pinaglaruan siya. Pwes, kung sa tingin nito, he will dismiss her, then she was wrong because he is willing to play her game. Hanggang sa ito mismo ang kusang umayaw sa larong inumpisahan. No one messes with Juan Carlos Fonteverde. After lunch na siya nakapasok. Kung wala lang siyang mahalagang gagawin ay mas gusto niya pang matulog. Nasa isip ko kung anong ginagawang kababalaghan ng sekretary ko at ng gagong lalaki. Napilitan tuloy siyang inumin yung hard drink. Kaso mukhang mas masama ang tama dahil masakit talaga ang ulo niya. Mr. Fonteverde, andito na po tayo. Pukaw sa kanya ng driver. Salamat po. Tatawagan ko na lang po kayo kung magpapasundo ako. Wika niya rito at bumaba na. Good afternoon, Mr. Fonteverde. Bati sa kanya ni Manong Guard. Tinanguan niya lang ito. Habang papasok ay naagaw ang atensyon niya ng isang matangkad na babae sa reception area. Ma'am, I'm sorry po pero wala po raw si Mr. Fonteverde according to his secretary. Magalang na wika ng empleyado niya. Can I wait in his office? Tanong ng nakatalikod na babae na ngayon ay nakilala na niya. Abby? Tawag niya rito. Humarap ito at di nga siya nagkamali. Abby is one of his fling before and now they are friends. Mabilis itong lumapit at yumakap sa kanya na ginantihan niya naman. Kailan ka pa dumating? Sa pagkakaalam niya ay nagstay na ito sa Italy for good. Yesterday! I miss you, Carlos. Malambing na wika nito. Gusto nito na Carlos ang itawag sa kanya para raw naiiba. Let's go to my office. I think you have a lot of stories to tell, Aya niya rito na humawak naman sa kanyang braso. You're still single, ah? Don't tell me you're waiting for me. Wika nito at binigyan pa siya ng nakakalokong ngiti. Napailing na lang siya. Crazy. Tugon niya rito at tipid na ngumiti. Pumasok na sila sa elevator. Nang nakita niyang nasa 29th floor na sila ay nagulat siya nang bigla nitong kabigi ng batok niya at halikan siya. Itutulak niya sana ito nang magbukas ang elevator at dahil siya ay nakaharap dito ay nakita niya si Hadriana na nakatingin sa gawin niya. Kaya imbis itulak ay hinapit pa niya ang katawan ni Abby at tumugon sa halik nito. Hindi niya inalis ang tingin sa sekretarya na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Let's start your fucking game, Hadriana. Siya na ang pumutol sa halikan nila. We're here. Oh, that was amazing. Nakangiting sambit nito. You're still a good kisser, Carlos. Nang makita niyang nakatingin pa rin si Hadriana sa gawin nila, ay inilapit niya ang bibig sa tenga ni Abby at bumulong. And the best fucker. Humagikgik naman ito na tila nakikiliti. Let's go. Inilagay niya ang kamay sa bewang ng dalaga upang alalayan. Naglakad na sila papunta sa opisina niya. Good afternoon. Bati ni Hadriana. Professional pa rin ito. She's really good at pretending. Balak niya sana nalagpasan lang ang sekretarya ng nakatayo at bumati sa kanila nang may sumagi sa isip niya. Kaya tumigil siya sa harap nito. Miss Montesillo, please, ayoko ng istorbo. Do you understand? Pinaseryoso niya ang muka na tumingin dito. Nag-angat ito ng muka. But Mr. I said what I said. Is that clear? Putol niya sa sasabihin pa nito. Noted, Mr. Fonteverde. Tugon na lang nito. Nagpatuloy na sila sa pagpasok ng opisina niya. I will show you the real game, Hadriana. Masama ang tingin ni Hadriana sa kakasara lang na pintuan ng opisina ng kanyang hambog na boss. Nabubuisit, naiinis, naaasar. Basta lahat ng negative na pwedeng maramdaman sa boss niya na napakamanyak. Pang-apat na araw na ito na may dinadala itong babae sa opisina at maghahabilin pa sa kanya na wag daw ito iistorbohin. Ang kapal lang mukha na gawing hotel ng opisina. Sa tingin niya, plano talaga ito ng boss niya para pasakitan siya. Oo, mali na siya na nagsinungaling siya rito pero tama bang harap-harapan siyang pagtaksilan? Bakit? Meron bang kayo?
Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Natigilan siya. Oo nga pala, hindi siya type nito. Hindi pa rin tama ginagawa niya. Masyado na tong inaapakan ng pagkababae ko. Pwes, humanda siya. Lintik lang ang walang ganti. Kausap niya sa sarili at napangiti sa binabalak. Ngayon, mukhang hindi na makapaghintay ang boss niya. Ang aga-aga pa, naglalampungan na. Tumayo siya at nagtungo sa opisina nito. Kumatok siya ng 3 beses. Nang walang sumagot, ay sunod-sunod siyang kumatok. Biglang bumukas ang pinto at bumungad ang galit niyang boss. What is your problem? Halos gibain mo na itong pintuan. Bulyaw nito sa kanya. Sinuri niya ito ng tingin. Magulo ang buhok nito at nakaalis ang suit. Pati necktie ay wala na rin. Nakabukas na rin ang botones sa taas ng long sleeve nito. Bahagya niyang sinilip ang loob sa gilid ng boss niya. Nakita niya ang babae na nakaupo sa lamesa. What do you want, Miss Montecillo? Don't you see we're doing something? Sarkastiko na wika ng boss niya. Pinakalma niya ang sarili. Dahil baka maihulog niya mula sa 30th floor yung babaeng yun. Madumihan pa ang kamay niya. Formal niyang hinarap ang boss niyang manyak. Urgent meeting to Mr. Romero? Hindi pwedeng i-cancel? Imporma niya rito. I told you to cancel all my appointments. You did, but this one is urgent. That's why if I were you, I would start fixing myself in 15 minutes. Are you giving me an order? Let me remind you. No more buts. This meeting is very important to your company. When did you become irresponsible, Mr. Fonteverde? 15 minutes. Palayasin mo na yung babae mo. Hindi na niya hinintay magsalita ito. Tumalikod na siya at diretsong tinungo ang pantry. Pero rinig na rinig niya ang sunod-sunod na mura ng boss niya na mukhang nabitin. Magdusa ka. Bagay sa'yo mabitin. Putulin ko pa yung junior mo eh. Uminom na lang siya dahil pakiramdam niya ay natuyuan siya ng tubig sa katawan dahil sa ginawa niya. May trabaho pa kaya siya after nito? Nakakainis kasi. Pabalik na siya sa table niya nang lumabas ang babae sa opisina ng boss niya. Masama siya nitong tiningnan. Istorbo! Galit na sigaw nito sa kanya at tuluyan nang umalis. Napatawa pa siya dahil muntik pa itong matapilok. Ang OA naman kasi. Matangkad na nga ang taas pa ng heels na suot ng gaga. Bumalik na lang siya sa table niya at nagtrabaho. Nagtataka si JC dahil halos 30 minutes na ay hindi pa rin dumarating si Mr. Romero. Nagdesisyon na siyang puntahan na lang ang sekretarya. Pagkalabas niya ay nakita niya itong may kausap sa phone. Hindi niya tuloy na iwasang kumunot ang noo. Oo na, sige sunduin mo ako. Basta libre ko nga. Siyempre, malakas ka sa akin. You're my baby, remember? Wika nito nangingiti-ngiti pa. Tumikhim siya upang makuha ang atensyon nito na busy makipaglandian. Napalingon ito sa gawin niya. Tiningnan lamang siya nito at bumalik sa pakikipag-usap. Grabe! Siya ang boss! Napaka-imposible talaga ng babaeng ito. Walang respeto. Kapag siya nainis, sisisantihin niya to. Kaya mo ba? Tinig ng kontrabida niyang isip. Okay, bye baby Miko. See you later. I love you too. Napatiimbagang siya nang marinig ang sinabi nito. Kapag kwan humarap ito sa kanya. Yes, Mr. Fonteverde? Ngiting-ngiti pang wika nito. Napakalandi talaga. Nagbaba siya ng tingin dahil nanatili itong nakaupo. Where is Mr. Romero? Seryoso niyang tanong dito. Mabilis itong umiwas ng tingin na tila may ginawang kalokohan. Humarap ito sa monitor pero wala namang ginagawa. Miss Montecillo! Medyo nilakasan niya ang boses. Ay po! Gulat na wika nito. Ayan na naman yung word na yun. Nakakalimutan niyang i-search yun. Mr. Fonteverde, pwede bang wag naman po kayong sumigaw? Ang lapit-lapit ko lang May bahid ng inis ang boses nito pero nanatili pa ring nakatalikod sa kanya. Nakalimutan ko sabihin na hindi na pala tuloy yung meeting. Next week na lang daw po. Napataas ang kilay niya sa sinabi nito. Nakita niya na hindi ito mapalagay habang pinaglalaruan ang magkasalikop na mga kamay. Inilapit niya ang bibig sa tenga ni Adriana na ikinatigas ng katawan nito. Pinakancel ba? O talagang walang meeting? Nakita niyang napapikit ito. Bakit naman po ako magsisinungaling? Nauutal nitong tanong.
Hindi niya tuloy mapigilang mapangiti. I don't know. Maybe you want that woman to leave. Alam mo ba ang ginawa mo? Bakit ko naman gugustuhin umalis yung impaktang babaeng yun? Kahit magdala ka pa ng 100 babae dyan at sabay-sabay mo silang yugyugin ay wala akong pakialam. Malakas na sigaw nito. Napalayo tuloy siya dahil para siyang nabingi sa lakas ng pagkakasabi nito. Tumayo siya ng maayos. Natawa siya sa tinawag nito kay Lani, yung babaeng kasama niya kanina. Saka ano siya? Halimaw? 100 pagsasabay-sabayin niya? Baliw talagang babaeng to. Pinagmasdan niya ito na nanatiling nakaupo pero hindi naman mapakali. Maybe you're jealous. Wala sa sariling wika niya. Papalagpasin ko ang ginawa mo ngayon dahil pwede naman namin ituloy yon sa kondo ko. Yung walang istorbo. Madiin niya pang wika dito. Di ituloy nyo. Magpakasawa kayo. Good luck. Happy trip. At hindi ako nagseselos, no? Madiin din nitong sagot. That's good to hear, Miss Montecillo. Because you know my one rule. Pasalamat ka nga dahil sa kabila ng pagsisinungaling mo sa pagkatao mo ay nandito ka pa rin. Kung hindi lang dahil kay Clara, baka si Sante ka na. Tatalikod na sana siya nang muli itong magsalita. Kung magre-resign ba ako, there is a chance that you will like me? Mahinahon nitong tanong. Natigilan siya sa tanong ni Adriana. Ano ba talaga laro nito? Kanina lang ay may kausap ito at may pa-I love you pa. Tapos ngayon gusto nitong magkagusto siya rito? Hindi na siya natutuwa sa ginagawa nito. Nakakasira ng ulo. Sinagot niya ang tanong nito. No, just like I said before, I will never like you. Inilapit niya ang ulo dito at bumulong. Kahit ikaw pa ang nag-iisang babae rito sa mundo ay hindi kita titikman. Ayoko sa tira-tira. Lumingon ito sa kanya, kaya napakalapit na ng kanilang mukha sa isa't isa. Ayaw sa tira-tira? O ayaw sa fresh? Tingnan mo nga yung mga babaeng dinadala mo, mukhang pinagsawaan na. Ganun pala mga taste mo. Nang uuyam nitong wika. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Baka kapag natikman mo ko, hindi mo na ako tigilan. Bago pa siya makapagsalita, ay kinabig siya nito at hinalikan. How he missed her lips. Tumugon siya sa halik nito kahit ayaw ng isip niya. Namiss niya ang matamis.